Hello. Ayan. Good morning. Ayan. Bati mo yung katabi mo. Good morning. Ayan. Ayan. Okay. Pwede po ba tayo ay tumayo? Okay, tumayo po tayo. At siguro simulan po natin ang panalangin. Sino po sa inyo yung ala din si Brother Emerson, Tiga Bicol siya, di ba? Oh. Marami kasi yung kabatid natin o kababayan natin sa Bicol. Tapos Batangas, Tanay Rizal, sa gawin ng Rizal, marami po. At dito po sa Manila. So nakakalungkot pero wala tayong magagawa kasi yan ay natural calamity. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero sabi nga po sa Bicol, naranasan nila ito 1969. Pero ngayon, ang ulan sa 24 hours ay binaksak ang ulan na para sa 2 buwan. Kaya mga kapatid, nakakakilabot kasi nga po ang daming umiyak na tulungan nyo kami. Pero spiritually ay maraming humihiyaw na nangangailangan po ng tulong. Kaya magkaroon po tayo ng panalangin, lalo po yung nangyayari ngayon sa Israel na umigting ang giyera at lumalawak. At marami ng banta ng giyera ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, which na hindi po natin pwedeng sabihin na wag na matuloy yan kasi nga may nakasulat sa Bible. Ang napakahalaga ngayon ay manalangin po tayo. Manalangin po tayo sa ating sarili. Pangalawa, panalangin natin ang ating bansa. May bagyo na naman. At maaaring may bagyo pa. Hindi natin alam kung anong darating. Panalangin din natin ang kapayapaan sa mundo. Tayo po'y manalangin. Naman banal, maraming salamat po. Patuloy pinupuri ka po namin. Salamat sapagkat narito po kami at marami po sa mga kapatid ang wala po ngayon. May mga karamdaman ng iba at may iba't ibang kadahilanan. Patawarin mo po kami, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat sa iyong pag-iingat sa kabila ng bagyo. Bagamat, O Lord, marami sa kababayan po namin ang nakaranas ng mataas na baha na hindi inaasahan sa kanilang buhay. Maraming umiyak, marami ang namatay din po, Diyos. Ama, patuloy patawarin mo kami sa aming kasalanan ng aming bansa ay iyong kahabagan. Huwag mo kami ilayo sa iyong harapan, O Diyos. Lalo po kami, Panginoon, sa iglesia, sa iyong katawan. Kami na iyong mga anak na iyong tinawag sa iyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong pagliligtas. O Lord, kami po ay nalulungkot, bagamat marami pong panganib pa ang pwedeng mangyari sa amin. Pero Lord, dalahin po namin, wag mo kami harap sa mahigpit na pagsubok. Bagkus o Diyos, sa mga kababayan po namin na panahon ngayon, lalo po yung mga kapatid na ngayon na hindi po makakasamba dahil ang kanilang lugar ay nakaranas po ng bagha at hindi pa maayos ang kanilang kalalagyan o sambahay-sambahan. Panginoon, dalahin po namin ang iyong comfort, dalahin po namin patuloy po ang iyong pagbubukas ng puso at kaisipan ng bawat isa. Lalo po ang iyong mga anak na sa araw na ito na aming pagsamba, lumalapit kami sa Diyos sa buhay. Ikaw nga po ang makakagawa ng lahat ng bagay. Panginoon, dalahin po namin na hindi lang po kami magsasaya ngayon, hindi lang po kami isasamba, kundi Panginoon, patuloy po, turuan mo kami ng maraming bagay. Maunawaan namin na ang buhay po namin ay mahalaga. Sa iyong harapan, tinawag mo kami para maglingkod, hindi po para kami ay maghintay lamang ng mga pagkapalang mula sa iyo. O Diyos, salamat po, maging magamit mo kami na maging daluyan na yung pagkapala sa ganitong kaparaanan ng pananalangin. Dalayan po namin maging ang kapayapaan sa iyong bayang Israel, O God. Lord, na ngayon po ay marami ang banta ng kaguluhan, hindi lang po sa Israel, kundi sa buong mundo, O Diyos, maging dito sa aming lugar, O God, Lord, lalo na po ang North Korea and South Korea na mayroong pong bidwaan na ngayon po ay nabubuksan, Panginoon, ang pagkakaroon ng pagkagagalit o pagkakaroon ng akma ng digmaan, O Diyos. Lord, maraming salamat po sapagkat alam po namin na ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang dalangin lang po namin, Lord, ang iyong awat habag ay ibigay mo sa amin. At ang aming dalangin, lalo po yung aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, mga OFW, Lord, hindi lang po sila, kundi lahat, O Diyos, ng iyong mga anak sa buong mundo. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin.
Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. At ang dalangin po namin, Lord, turuan mo po kami. Buksan mo ang aming mga matang espiritual, ang aming mga tengang espiritual. Sa pagkakataong ito, makarinig kami, Panginoon, ng iyong mensahe, ng iyong kapahayagan, O Diyos. Gamitin mo lang po ako, Panginoon. Bigyan mo po ako ng tamang puso, tamang kaisipan, tamang pananalita, O Diyos. At turuan mo rin po ako, Panginoon. Ama, maraming salamat sa araw na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen and amen. God bless. Sige po, kung maaari po ay, ako po kasi nasa bahay at madalas nga po ang yung mga balita nangyari sa Israel, nangyari po sa paligid, yan po yung nakarang itong bagyo. Ngayon po may darating na bagyo, sana nga po ay wag po sana itong magkaroon. Ayan po, sabi nga po ay marami pang bagyo, maraming tinatansya ang mga pag-asa. Bagamat ang pag-asa, hindi po yan binigay para tayo takutin. Ang pag-asa ay, ito po ay ahensya ng ating pamahalaan para po tayo babalaan. Okay, gayon din po sa buhay spiritual, kaya po tayo naririto para makinig ng salita ng Diyos, para malaman natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Kasi po marami sa atin, siyempre nabubuhay tayo, may kanya-kanya tayong lakad. Ano po? Ayan, hindi ko alam, mamaya baka may lakad tayo. Kasi nga po ngayon na medyo, ayan, maraming sale. Ayan na naman. Minsan sabi ko, talagang di ba? Actually, iyan po yung panama ng mundo eh. Pero napakalaga po sa panahon natin, so mailagay natin ang ating sarili kung saan tayo lalagay. Ayan po. So, buksan natin ang ating pag-aaralan ngayon sa salita ng Diyos sa Santiago chapter 3 o James sa English, Santiago chapter 3. Ayan. Santiago chapter 3 verse 13 to 18. Okay, ayan. So, nariyan na po ba kayo? So, sundan po niyo ako. Sabi po dito sa aking pong Bible, o sa translation ng aking Bible, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo o sa diablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masasamang gawa. Ngunit ang karunungan mula sa langit o mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis. Sa ibang salin po ay malinis sa pamumuhay, may bigay sa kapayapaan, sa akin po ay mapayapa, yung mayroong kaamuan o mayroong yung pong mapagpakumbaba, mapagbigay, ayan po, puno ng awa, mahabagin, ayan po, masaganang namumunga ng mabubuting gawa o masipag sa paggawa ng kabutihan, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong may bigin sa kapayapaan. So purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Actually, ito po ay binigyan ko ng pamagat. Sabi nga, I test and prove it to yourself. Sabi ko, ano ba yung pastor? Maganda. Pag-aralan natin. Ang Bible kasi hindi nababago. Minsan pagka nabasa mo na ang isang passage sa Bible, ako, alam ko na yan. Minsan nagmamarunong tayo. Minsan nakakaila natin na mayroong tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi na natin nakikita kung, minsan kasi nga po, busy na tayo. Marami sa atin ay, siyempre, nakatingin doon sa hinaharap sa mga pangarap sa buhay, lalo sa panahong ito. Lalo po ngayon, talagang ginto na ang lahat ng bagay. So, actually,
napakatuloy po ng pangyayari. Minsan po, inoperan po kami dito po sa Matimbo, 350 pesos per square meter. Alam po ba nyo, nakalipas po ang ilang buwan, alam po ba nyo, sabi niya, Pastor, wala na po, lahat nabenta na. At saka ngayon, magkano po? 3,500 na po per square meter kung meron pa. Hello? Ang tuloy na, no? Ang tuloy ng pagbabago. Napakadaming pangyayari na hindi po natin pwedeng sabihin na hindi, kaya natin yan. Actually, ay yung sinasabing fighting, parang tag dito, yung positive thinking, positive spirit. So, yan po ay totoo kung kayo po ay tunay na may pagsampalataya sa Panginoon. Pwede po. Pero kung ikaw po ay tao lang na medyo nagmamayabang, naku, nakakatakot. Kasi napakarami pong tao ngayon talaga ay totally, nakalinya po doon sa isang kahig, isang tuka. Alam po ba niyo isang kahig, isang tuka? Pag sinabing isang kahig, isang tuka, yan po yung mapakahirap. Nung araw yan, mga nagbabakal bote, yung mga di ba? Pero ngayon po, pag ikaw ay nagko-construction, pag ikaw po ay yung pong mga namamasukan lang na arawan ka, totoo lang po. Lalo pag nahinto. Kaya nga po itong bagyo, ayun po yung inaano ko, sabi ko, Lord, ay iniiyak ko sa Panginoon, na Lord, kasi po, pagka nagkabagyo, okay lang, nasa bahay nga. Wala. Ang problema nga, wala kang trabaho. Di ba? Magtatrabaho ka man. Kasi naranasan ko, nagtatrabaho ko sa Manila. Pinauwi kami ng 3:00 ng hapon kasi lakas ng ulan. Nandun po ako sa Manila. Tatrabaho. Pinauwi po kami. Alam po ba nyo, ay 3:00 ng hapon kami pinauwi. Nauwi ako ng bahay mga mag-aalauna na madaling araw. Bakit po? Na-stranded kami dyan sa Balintawak. Ang ginawa ko, bumaba ako ng bus. Nilakad ko po yung Balintawak, yung toll gate ng Balintawak hanggang Malinta exit. Opo, kasi madami naglalakad. Kasi stranded ang mga sasakyan. Nauwi po ako, ay basang-basa ako ng ulan. Nauwi ako ng mga alauna ng madaling araw. Kinabukasan wala pang pasok. No work, no pay. Wala rin. Nga. Siyempre, mangungutang ka sa tindahan. Kaya mga kapatid, sana po maging bukas po tayo ngayon na pag tayo may biyaya ng Panginoon, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Kahit ano yan. Kahit anong ulam mo, matuto tayo magpasalamat. Lalo tayong mga nakakilala na sa Panginoon, nagba-Bible. Hindi po yung huwag tayo magreklamo. Ito na naman ang ulam namin, pambihira naman. Di ba? Bagamat yung term na nakakainis, hindi naman na tayo dyan eh. Parang wala ka bang pagkaunawa? Test and prove it to yourself. Napakahalaga po yun na sabi nga doon ay una, kung tatanungin mo ang sarili mo, pero by the way, maganda po yung kausapin mo sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, kausapin mo minsan sarili mo. Ayan. Wag kayong yung marites ng marites at saka yung Kasi maganda kasi si Haring David, sinabi nga sa Aklat ng Awit, bakit ako malulungkot? Bakit ako kaluluwa ko? Di ba? Ang pakikipag-usap sa sarili, hindi po yan masama. Kung ang pakikipag-usap mo sa sarili mo, yung parang nag-evaluate ka o tinitest mo sarili mo or titignan mo, saan na ba ako? Saan ka na ba? Maganda nga yung marap ka sa salamin eh. Tapos ikaw bang di ba? Ikaw ba, ano ba ginagawa mo? Wag mo lang ilalakas tsaka wag lang may nakakita. Baka sabihin na, wag naman palagi. Baka mamaya, naglalakad ka ngayon, ano ka ba? Sino ba kausap yan? Di sarili ko. Naglalakad ka ngayon, ano ka ba? Ganun ka ng ganun. Nakakita ko ngayon, marami dyan yung mga nagda-drugs na napraning. Marami dyan. Pero nga doon, ayoko nang sabihin kung sino. Pag nakakausap mo mura na, PI ng PI. Hindi mo alam kung may kalaban. Minsan dito Minsan titignan kang gano'n, ako, kakabahan ka Di mo alam kung susuntukin ka o hindi. Kasi salita ng salita Lagi may kagalit Tapos gaganon pa siya wala naman tinuturo. Mamaya, nasa iyo na gano'n. Di ba? Pero,
maganda po. Minsan, tanungin mo ang sarili mo. Actually, nung kabataan, nung binata pa ako, pag nag-iisa ako, lagi akong tatanungin, paano nabuhay ko? Ano na mangyayari sa buhay ko? Di ba? Merong ganyan eh. Di ba? Sa kaisipan. Actually, maganda yung ganon. At inaalam mo sa sarili mo, nasaan ka na. Kasi po ay napakahirap po yung malibang ka, pero bandang huli, hindi ka pala totoo. Kasi po pagdating sa karunungan, nakaraan nga po, hindi ba, ay naging topic din po ng ating mensahe ni Pastor Jello ay yung about sa wisdom. So, yung kahulugan ng pagiging marunong. So, ngayon po, ang maganda, test mo ang iyong sarili. Test and prove it to yourself. Sabi nga, suriin mo, alamin mo, at patunayan mo sa iyong sarili. Ayan. Alin yun? Una, do you live rightly in the sight of God? Pag sinabing rightly, yung pong wasto, tumpak. Ayan po. Do you live rightly in the sight of God? So, doon sa verse, sabi nga, namumuhay ka ba ng tumpak o wasto sa harapan ng Diyos? Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo. Diba? Pastor, paano ko harapin ang sarili ko? Di ba? Hirap sa puso mo. Kasi minsan tayo pag may nangyari, kasi si pastor, kasi si gani, kaya ako nanghihina. Si ano, kaya ako ganito, di ba? Minsan nagbe-blame tayo ng tao. Minsan, bakit ganito ang buhay ko? Kasi ikaw ganito. Minsan ganyan. Bakit yung buhay mo ba, kahit ba ikaw ay sumpain ng kapwa mo, di ba mayroong nakasulat sa Bible yan, kung ang sumpa hindi ukol sa iyo, tatalbog lang yan eh. Di ba? Tama? Hello, nandiyan pa kayo? Okay, giniginaw na naman. Patayin natin. Okay, nandiyan po ba kayo? Okay, nandiyan po ba kayo? Ayan. Bakit po? Kasi kailangan po, actually kailangan ibukas natin ang ating sarili. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Amen. Okay. Pag kasi sinabi ng amen, ikaw ay nakikiayon. Pag wala kang ginagawa, wala kang sinasabi, ano ka bang tao? Wala ka bang, kasi sa harapan ng Diyos, mana pa sa ibang tao. Kasi po dito, kailangan ma-break po natin ng maraming bagay. Pag hindi mo na-break sa sarili mo, na ikaw po ay umaangkin, at kinikilala mo ang Diyos, sa harapan ng Diyos, hindi ka pwedeng manahimik. Sabi nga, pag walang nagpuri sa Diyos, mga bato na. Pero man yung mga bato magsasalita pag hindi ka nagpuri sa Diyos. Amen? Sino ba sa inyo kumakanta dito? Ganun lang. Hindi kumakanta talaga. Amen? Ito yung pagkakataon. I-unleash mo, pakawalan mo sarili mo. Kasi pag hindi mo tutulungan ang sarili mo, paano nga? Kaya kausapin mo sarili mo, ano ka ba? Pag sa harapan ng Diyos, maaari sa ibang tao, ako kasi mahihayin. Totally, tahimik ako pag pagkausap mo ako, yan po, sabi nga sa akin, suplado raw ako. Kasi talagang hindi po ako pala, nahihiya ako. May impurity complex ako. Pero kapag yung sa Panginoon na pinag-usapan, Bible study, yan, marami kong kwento. Bakit? Sa Panginoon na yan eh. Pero yung mga kwentuhan ng mga halimbawa, yabangan, yung mga kakayanan, at least may kwento rin naman ako. Kahit pa paano, hindi man ako nawawala. May kwento naman ako, pero hindi ako mayabang na tao. Pero pagdating sa spiritual na buhay, ay nga po, ayan, medyo dyan. Marami kong nakasabi at marami ko. Kasi nga po, sabi nga maging emotional, yung emotion gamitin mo. May tamang gamit yan yung emotion. Kaya pagka yung kumakanta dito, lalo yung kanta ay, di ba, kumakantang ganyan, isinasa puso mo. Hindi ka makangawit pag tataas mo kamay mo. Sabi, huwag ka maging emotional. Pero gamitin mo yung emotion mo. Kaya umiyak ka. Kasi daman-daman mo yung mensahe ng kanta, di ba? Paglabas nga sa labas, hindi maitas ang kamay mo, di ba? Pero pag nanonood ka ng basketball o ano pa man, di ba? Yung mga gusto pang di ba? Talong, ganun pa, lalo kung di ba? Mga ganun kape. Pagdating sa Panginoon, wala. Patay. So, sorry pero
hindi po yan, ang God kasi ay hindi po ay nanunumbat, pero mas maganda, pag-aralan mo, balik-balikan mo ang Aklat ng Santiago. Ang Aklat ng Santiago, maraming umiiwas diyan. Maraming umiiwas, kahit ang mga preacher. Kasi po, puro direkta yan. Biro mo, hindi la, di ba? Hindi la, di ba? Tapos, ang daming itututok niyan. Kasi direkta po yan. Actually, si Santiago na sumulat ito, kapatid po ni Jesus Christ, half brother. Jesus Christ yan, Santiago. Nanampalataya siya after nang mabuhay muli si Jesus Christ. Mamatay sa krus at mabuhay na. Doon po siya nanampalataya na nabuhay si Jesus Christ. Pero nabubuhay si Jesus Christ, kalaban po yan. Pero nung siya po, tinan nyo, nung nabaw na ganyan siya, direkta siya magsalita. Di ba? Kaya basahin nyo. Yung iba, sabi niya, ay matalim magsalita. Basahin mo nga yung Bible, napakatalim nga di ba? Yung dila, di ba? Nagpupuri ka sa Diyos, hallelujah! Paglabas mo, nag-aalimura ka, namimintas ka. Di ba? Ang sakit nun. Di ba? Pero, naunawaan ba natin? Na-taste ba natin? Na-prove ba natin na ito ay naunawaan natin? Na tayo po ay namumuhay ngayon ng mayroong karunungan. Ayan. Sa English nga po yan ay yung intelligent, wise and intelligent. Yan po. Napakaganda po na sa panahon ngayon, lalo po ngayon, kaya di ba nagpadala ako ng video, nakita nga po yun kasi yung meron pong pinagdidiwang ang Israel na talagang for the first time, sabi nga, ay parang breakthrough, napakaraming nananalangin. Kasi nga po, ang Israel po, nasa digmaan, di ba? Pero araw-araw nasa digmaan sila. Pero ngayon, medyo marami ng bansa. Tayo po, maraming bagyo, nawawala sa prayer meeting, nawawala sa ano. Alam niyo, napakahalaga po ang prayer, lalo yung corporate prayer. Pero hindi po natin susumbatan kasi iba talaga ay nasa lubog ng barko, ng bagyo, ay nasa lubog ng baha. Tapos ay malakas ang hangin sa kanila, okay lang po. Kaya lang minsan po ay nandito kami, nag-prayer meeting kami ng Merkulis, wala namang ulan, wala namang ano. Pero hindi ko sinasabing wala tayong pananalangin. Pero maganda po. Ito po yung pagkakataon na sana yung hindi man tayo nakarating ng Bible study, ng prayer meeting, yung time na yon, nakikiisa tayo sa panalangin. So, china-challenge ko po kayo. Ito po kasi yung magandang gawin natin. Do you live rightly in the sight of God? Namumuhay ka ba ng tumpak o wasto sa harapan ng Diyos? Ano ba yung wasto? Pag sinabing wasto, hindi naman yung sabihin nag-aaral ka ba? Kumain ka ba? Ano ba? Natutulog ka ba ng maayos, na maaga? O, ganon. So, tama naman yon. Pero pang lupa lang naman yun Ang pinag-uusapan sa Bible, lagi yan, puro pang langit. Tingnan mo sa katabi mo. Ayan. Ayan. Tiga langit ka, sabihin mo. Makinig ka. Opo. Hindi ba sabi ng Bible, Philippians chapter 3 verse 20, hindi ba nyo alam na kayo ay di ba? Ang kaharian nyo, kabilang kayo sa kaharian ng langit. Pag hindi mo alam na gano'n, iyan ang malaking dilema sa buhay mo. Hindi mo alam na ikaw ay citizen of heaven. Kabilang ka na sa citizen meron ka ng, hindi ka na, ako po senior citizen, tapos citizen pa ako ng Pilipinas, di ba? Tapos ngayon, citizen pa ako ng kabilang pa ako sa Kingdom of God, di ba? Ano pa bang natin? Ano pa bang susunod doon? O mag-abroad ako, magkakaroon ako ng panibagong citizenship, maging dual citizen. Parang gano'n, kasi yung kapatid ko may dual citizen. Opo, pwede siyang Pilipino, pwede siyang andun sa UK. Okay? So, ganun po. Ganun ba yon? So, hindi naman pinag-usapan dito kung ano kang citizen. Ang pinag-usapan dito, isa lang sa Bible. Ang pinag-usapan dito, ulitin ko po, spiritual. Sabihin nga po natin, spiritual. Ayan, pag sinabing spiritual, tungkol po yan sa salita ng Diyos at sa Diyos. Okay, kaya nga ang Bible, napakahalaga po yan. Sabi nga po dito, ay, Santiago chapter 3, verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Nakasulat ba dyan? Okay.
Sa unang-una, sabi nga, sino sa inyo? Kung tatanong ka, sino sa inyo? Pwede ka bang magtaas? Ako po yun. Pwede ba yun? Kaya mo ba yun? Tingnan mo sa katabi mo, kaya mo ba yun? Ako yun. Hindi, tatanungan dito sino sa inyo ang ligtas? Sabi niya, nag-iisip hindi ko malaman kung born again talaga Kasi alam niyo, ang demonyo po, maliksi yan Kasi po, yung hindi mo pagtaas, sila naman, nanalo ko. Kasi nag-aalilangan ka kung born again ka Amen? Ang anak ng Diyos, nakita mo pagka kayo po ay nakarating sa isang gawain na medyo, hindi ko po sinasabi, mayroong kultura sila na talagang yung pag-angking, yung pananampalataya, talaga po ginano. Pag sinabi, Amen, ako yan. Di ba? Tayo po parang nahihiya pa. Ano ba yung ang ingay ni pastor? Alam niyo, yung demonyo po kasama natin. Kumisan yan, nananambahan. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Titignan ka tayo. Kilala tayo sa impyerno. Alam niyo, sa impyerno, kilala ka. Hindi ka tiga-impyerno. Pero kilala ka sa impyerno. Bakit? Kasi hindi ka na kabilang doon. Binabantayan ka ngayon ni Satanas at ang mga diablo para maibalik ka doon. Amen? Gusto mo bumalik? Hello? Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay may bago ng buhay. Meron ng Holy Spirit. Hindi lang ikaw pumunta sa kapilya. Kahit nag-iisa ka, kahit saan ka pumunta, hindi na mananalo sa iyo ang kaaway. Maliban na lang kung hindi mo naunawaan. Kaya napakahalaga po, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Yung ba, marunong lang pero hindi naunawaan. Hello? Pag sinabing naunawaan, ibig sabihin, maapekto to sa iyong ginagawa. Iniisip, the way na ikaw po ay lahat ng ginagawa mo, yung ikaw ay nagsasalita, ginagawa. Di ba? At saka siyempre yung iniisip mo, makikita yan kung ano ginagawa mo. Doon malalaman kung iniisip mo. Di ba sabi nga Jesus Christ sa Mateo, marami pong passage sa Bible, sa Gospel, ang lumalabas sa bibig, ano pa pormis sa tao, di ba? So, di ba? Pagka mabuting puno, mabuti ang bunga. Kaya nga, hindi pwedeng mamunga ng masama ang mabuting puno. Di ba? Kaya kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi ka yung tao na laging namimintas, laging may kaaway, laging may kagalit, laging nagtatampo, naghihinakit. Hindi pwede. Di ba? Pero nangyayari. Hello? Kasi biblically, nandiyan kaya sinabi ng Bible, magsikap kayo, sumunod kayo. Kasi alam ng Diyos, mahina tayo. Pero meron na tayong kabanalan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya natin sumunod. Kaya lang, ang pinahirati natin, yung sarili natin. Kaya nga, do you live rightly in the sight of God? Sino sa inyo marunong ang nakakaunawa? Tapos, ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Wastong pamumuhay. May tamang pamumuhay, may maling pamumuhay. Alin ba yung tama? So, ikaw ang nakakaalam. Dito sa mundong ito, alin ba yung tama? Pag ikaw ay nakasakit ng tao sa ginagawa mo, maliban na lang kung ito po ay pagtutuwid. Halimbawa, dito nasaktan kayo sa sinasabi ko. So, tama. Medyo maganda yon. Maganda yung gano'n, nasasaktan ka. Kasi kung hindi ka nasasaktan, ibig sabihin, baka ikaw ay batil na. Ano yung batil? Yung batil, yung kahit suntukin, parang maliwala sa kanya. Parang yung mga batil, yung kahit suntukin mo siya, parang manhid siya. Hindi siya kaya yung mga buksinero, di ba? Kahit, mga batil. Yung walang pakiramdam. Yeah. Malalim siya. Hindi mo basta-basta siya kahit suntukin mo siya ng isang straight cut. Yeah. Alam niyo yung straight cut? Ano ba yan? Pag ano ba yan? Overcut ka na, di ba? Di man ako box ngayon. Pero sa Bible kasi, merong sinabi dyan Hindi ako sumusuntok. Ayan. Kaya nga, kung pagiging boksingero, bahagi rin yan. Hindi ka mo nakasuot sa Bible, pwede ka na, mag-boxing ka na lang. Hindi po. At isang illustration lang po yan. Yung sabi nga, ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay.
O, ito po yung ipoprove mo. Show it. O, pakita mo. Ipakita mo. Hindi po yung sinasabi. Kaya nga po nung kami ay matinang success in succession, pinamili kami ni Pastor Reggie, 3 tao eh. Yung 2 tao, hindi namin pinili. Yung pala yung dating naging president ng Pilipinas. Yung isa naging scientist, mahusay na scientist. Yung pinili namin, yung sumusunod, merong siya ay may sariling ano. So, yung pagka sinasabi sa kanyang sarili, pinili namin yon. Nung pakita sa amin yung litrato, si Hitler pala siya. Kaya kung minsan, hindi po marami ka narinig sa tao na yan, paniwalaan mo agad siya. Ang maganda po, nakasama mo siya. Amen? Mapanayan mo. Tapos si Jesus Christ, yung kanyang alagad, ang pagiging tamang discipleship, nagsasama-sama lagi. Di ba? Kakain sila, tapos sasawayin, tapos tuturuan. Ngayon po ang tamang discipleship. Opo. Kaya nga pag may handaan tayo, gusto ko lagi may handaan eh. Alam bakit? Doon malalaman kung sino yung, kung sino yung walang pakialam doon sa o konti na lang, kukuhanin lahat. Bahala rin, nahuli. Kahit wala silang makain. Yeah? Doon malalaman. Tapos pag urungan na, nako, uwi na ako, meron akong ano eh. Diba? Gagawin ako eh. Kasi ay kulungin. Diba meron, alam nyo, sabi nga ng isang manggagawa, di ko nasasabihin sa kung sino siya. Sabi nga niya, nakita niya yung mga rayong kabataan, dami, naglulundagan, masaya, nagawa, one way! Sabi nung isang manggagawa na to, katabi ko sabi niya, alam mo, Ray, gusto ko, dumating sila sa mga pagsubok, mga problema. Ay, bakit? Kasi pag may problema yan, diyan malalaman niya kung talong pa yan. Noon. Pag nawala ng pera yan, yan, atin pa ba yan? Pag may problema yan, magpe-praise the Lord pa ba yan? Pag may sakit kaya yan, ayan, naging totoo na. Doon pa lang. Kasi nga, alam pwede yan, 2 lang yan, mabuhay ka o mamatay ka. Yan ang hindi natin makakalimutan, tandaan natin. Hindi ko makakalimutan yung sinasabi ng isang, naging mentor ko yun, isang matanda na yon, namatay. Puting-puti po siya eh. Nakakatuwa nga yan, puting-puti, buhok niya, kilay niya. Pag nagsuot pa siya, yung puti na yung beige barong. Tapos nakadigoma lang siya. Pero alam niyo, dahil ko natutukan sa tao na yon, yung pastor na yon. At minsan yung nagano siya sa isang patay, na doon ako sa kanila, nag-service siya, sabi niya, hindi natin ito pwedeng hindi tanggapin at hindi natin ito maiwasan. Pagtanda, natin pagtanda. Pagkakasakit, kamatayan. Kaya napakahalaga, enjoy po natin kung saan ka naroon. Do you live rightly in the sight of God? Yan po ang maganda. Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Kaya kung tunay kang marunong, so marunong ka magpakumbaba. Sabi nga sa kawikaan, di ba, ang galit ng tao, pag ang marunong ay nagalit, hindi ka agad nahalata, di ba? Pero pag ikaw po ay reactive, konting ano ba? Parang, ano ba tawag doon? Yan po yung mga, sabi sa Bible yon, di ba? Ang marunong, hindi ka agad mahalata ang galit. Amen? Pag masyado kang reactive, o tampuhin, konting kubit lang, ako na naman. Yeah. So, yan. Anong tawag doon? Kayo na sumagot. Magbasa kayong Bible. Manghangal, mangmang. Pastor, ang sakit naman. Nakasulat yan eh. Kung sabihin ko sa inyo ibang salita, yun, masakit yun, di ba? Dagdagan ko pa. Ano kayo doon? Hangal, mangmang, ano pa? Alagad nino. Diablo, nakasulat yan. Sinungaling. John chapter 8. Yeah. Anak kayo ng Diablo, sabi ni Jesus Christ. Mga lahi ng ulupong, di ba? Ang bigat.
Pero mga kapatid, kung yun ay salita ko, magalit kayo sa akin. Pero magbasa kayo ng Bible. Para malaman nyo kung gaano kabigat ang sinasabi ng Panginoon sa mga taong hindi totoo. Na kunwa ay lumayo ng Diyos. Oo. Kaya nga, mamuhay tayo ng totoo. Mamuhay tayo sa harapan ng totoo. Huwag natin liwalain ang katotohanan ng salita ng Diyos. Matthew chapter 7 verse 24. Gusto mo magtagumpay? Hindi ka bumaksak sa anumang problema? Kaya nga sabi nga na pag-usapan natin noon, nakaraan. Hallelujah. Hello. Ayan ako. Kaya nga napakahalaga nung nakaraan na tayo po ay nung naging mensahe ko noon, longing to be wise. Opo. Baka naisin natin, desire natin na tayo maging marunong. Kasi po, at pinaliwanag nga po ni Pastor Jello yung tunay na kahulugan ng pagiging marunong. Actually, marami pong passage na pwede makatulong sa atin. Kaya lang po, Pastor, kailangan, i-preach yan. Hindi po. Hindi po totoo yun na kami lang po na nagpipreach dito ang makapagbibigay ng tunay na karunungan. Actually, pare-parehas lang po tayo. Bibigay ng karunungan kung babasahin niyo yung Bible sa John chapter 14 verse 26. Pagdating ng patnubay, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kaya kung ikaw ay born again, hindi na kailangan yung ikaw ay tuturuan palagi. Pero bakit may Sunday school? Bakit merong cell group? At bakit? Ay kasi po yan ang nagpapalakas. Kaya nga sabi, magpalakasan kayo. Magpaalalahanan kayo ng salita ng Diyos. At iyan po ay magiging disiplina ng buhay mo. Kapag umating ka ng gawain ng Panginoon, eto sumasamba ka, iyan po ang magiging disiplina ng buhay mo. Kaya pagdating ng pagsubok, kaya ang sabi nga ng Matthew chapter 7, ayan po, tingnan po nyo. Matthew chapter 7, verse 24, ayan po. Okay, ang sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig, okay, at nagsasagawa. Napakaraming tao nakikinig. Ang dami kong na Bible study mula nung ako ay nakakilala sa Panginoon. After 1 year, nag-turo na ako ng Sunday school bilang born again. After 1 year, nagtuturo na ako ng Bible Sunday school sa church. At bata pa lang po ako sa panampalataya, kasama na po ako sa evangelism. Alam niyo, evangelism hindi ko po alam ang lesson, kaya dala ko folder. Kung ano yung lesson na binigay ni Pastor, binabasa ko lang yan. Sa harapan natin tinuturuan. Amen? Yung iba, hindi, kakabisado na. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa. Yeah? Hello? Yun ba yung tama? Yun ba yung wasto? Ang tunay na Kristiyano, sabi nga natin, katulad ni Kristo. May puso ng puso ni Kristo. May pag-ibig na tunay na pag-ibig katulad ni Kristo. Di ba? Ni Jesus Christ. Christ-likeness. Lagi natin sabihan. Alam mo ba yun? Naintindihan ba? Kaya nga, kulang ba tayo kung hindi natin nagagawa? Kaya nga, show. Pakita mo sa pamagitan ng wastong pamumuhay. Hindi lang ikaw ay isang ama na nagtatrabaho para sa iyong anak, para sa iyong pamilya. Minamahal mo yung asawa. Tama naman yun. Biblical naman yun. Ang tanong kasi sa Diyos, tama ba ang pamumuhay mo? Estudyante ka, may kaklase ka, may nasiyaran ka na ba? Nakita ba na ikaw ay born again? Bago kumain, nagpe-pray? O ba, bago kumakain, nakikipagtawanan ka muna. Tapos, di ba? Pag sa bahay na lang ako mag-pray kasi wala nakakita. Baka dito, pagtawanan ako eh. Hello? Prayer lang yun. Show. Doon makikilala ang tunay na Kristiyano. Nagpe-pray bago kumain. Amen? O, tingnan mo sa katabi mo. Magpe-pray ka ha? Sabi mo, magpe-pray ka? Baka hindi ka nagpe-pray. Sa gutom. Minsan nangyayari sa akin yun eh. Sabi ko, anak ko, tayo nag-pray ka na ba? Sabi ko, hindi pa nga. Sa gutom. Pero hindi natin pinamumuhay yun. Amen? So, kaya nga, hindi tayo exempted doon. Minsan nakakalimutan sa gutom. Pero mga kapatid, pero yung ba yung basto? Pamumuhay lang, di ba? Paano ka nagsasalita?
paano ka, yung kapitbahay mo, binabati ka, nakaganon ka pa rin. Sabi nga, good morning, tapos ganon ka. Sabi niya, good morning na nga ganda ng mood ng kapitbahay mo Tapos binabati ka na, ikaw nakasimangot naman. Bakit ba? Kasi nainis ka. Good morning ka pa. Minsan may gano'n, ba? Hello? Alam mo, tama. Ang tama kasi, lagi tayong gumawa. Parang ganito po. Yung laging isipin mo, mayroong kang kasama. At ang kasama mo ay ang Diyos. Pag may ginagawa ka, ano man ang gagawin mo, may nakakitang tao, wala. Isipin mo, andyan ang Diyos nakatingin sa iyo. Yun po ang maganda. Yun po yung maganda isipin mo. Kaya ang gagawin mo, may nakakita at wala, ay wala si boss. Siyempre, patay oras. Alam niyo kasi ako namasukan po ako. Naging una kong trabaho ay foreman. Hirap na hirap ako, hindi ako marunong sa lakad ako ng lakad, tapos mamaya lista, pagkatapos, tapos report, tapos ganito. Hindi ko ma-enjoy kasi hirap ako Masakit lang pa ako, kalalakad, katayo, alang ginagawa. Gusto ko may ginagawa. So, yun po. Kaya nung nalipat ako so hindi ko nung pinabayaan ang aking sarili. Pero dumating po, dahil foreman ako, minsan napapanggabi ko, nakakatulog ako. Sa pagod, kasi nga saka puyat. Apo. Ay kaya lang po, ay dahil nga po ay yung mga kasamahan ko ay pinakisamahan ko na mabuti, hindi nila ako, kung ano po yung hiningi sa amin na production, yan, hindi nila ako pinababaan. Kahit natutulog, minsan nakakatulog ako bilang sa foreman. Pag nag-report naman, ang tataas ng yung production. Opo. Tapos nung ako po ay naging ayun po, sa iba po yung demotion, pero gusto ko yon, napunta ako sa maintenance. Hanggang ginawa akong foreman ng maintenance. Dati, naging tauhan ako ng maintenance, tapos naging po, kasi po yung kahit ako tauhan lang ng maintenance, kasi gusto ko yung gawain. Linis ng makina, pag linis ng makina, gano'n, di ba? Kahit ba yung may nakakita, wala. Kaya nung malipat ako sa isang department, ginawa ko yung mga makina doon. Pininturahan ko lahat. Kasi foreman ako doon Pininturahan ko lahat. Tuwang-tuwa sa akin yung boss ko Tuwang-tuwa sa akin. Sabi niya, Ray, ano ba gusto mo? Ano ba gawin natin? Yan. Tuwang-tuwa siya. At kahit na may nakakita sa akin o wala, ginagawa ko kasi born again ako noon. May takot ako sa Diyos. Kasi alam ko kasama ko ang Diyos. At gusto kong maparangalan siya. Kasi may kanta tayo doon, di ba? I love you, Lord. Mahal kita. Tapos, pag ako kumakanta, minsan talaga, nasa puso ko yun Kaya minsan minsan naiyak ako. Minsan gusto kong umiyaw, gusto kong hindi ko lang magawa, gusto ko yung lumalundag, di ba? Gusto ko yung nakataas ng kamay. Emotionally, kasi damang-dama ko yung kanyang katotohanan. Yun ang tama. Yung namumuhay ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Naligtas lang ako dahil sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, O Lord. Kaya yung pag ikaw ay kumakanta with emotion, maiyak ka Hindi yung naghihintay ka lang na, ano ba yung kanta na yan? Hindi ako nakikiliti. Antay pa nakikiliti ka. Ano ba yan? Entertainment. Gusto mo ma-entertain ka? Hello? Hindi po. Ang pagsamba po, mag-o-offer ka. Offering. Ano i-offer mo kay God? Magbigay tayo. Di ba? Hebrews chapter 13, verse 15. Mag-offer tayo ng papuri sa Diyos nang nagmumula sa ating mga labi. Di ba? Papuri ng pagkakilala sa Kanya. Kung kilala mo ang Diyos mo, yes. Pagpunta pa lang dito, excited ka. Amen. Nandito na ako, nakarating ako. Asan ba na naman kami? Amen. Hello? Kaya napakahalaga po yun. Pangalawa, are you a self-centered Christian? Ikaw ba'y Kristiyanong makasarili o makaako? Hello? Are you a self-centered Christian? Kung natandaan niyo yung kinuturo ni Pastor Jello noong nakaraan, di ba? Yung dapat tayo mga malaki.
Hindi tayo magpuri kung marami kang alam. Hindi pwede. Hindi ganyan ang pagiging tunay na Kristiyano. Yung self-centered, naghahanap ng palakpak, ma-recognize siya. Although, hindi naman po masama yun. Kasi po, kailangan naman po, biblical din naman yun. Parangalan ang dapat parangalan. Kaya nga po, napakalaga po yun. So, napakalaga po yung chapter 3 ng Santiago. Sabi nga po doon, andiyan po ba kayo? Baka kayo nalagnat na. Nalagnat na o giniginaw na. Parang napapansin ko po, nung tayo ay na-aircon, parang kahit ako nilalamig eh. Opo, kahit ng prayer meeting, yung salita ko parang malumanay na eh. Lumamig din eh. Parang ayoko na sumigaw eh. Pero, di ba? Pero mga kapatid, maging gising po tayo kasi biyaya yan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po malamig lang ngayon. Pero tandaan natin, darating po ang panahon, napakainit. Nagbabago na po ang klima ng mundo. Kaya nga hindi po natin pinaghahandaan yung kainitan, kundi hinihiling lang natin, Lord, ikaw po ay Diyos naming buhay. Kaya nga, hindi lang po yung pang sarili. Kasi po ako ay mainitin na yung, kasi pag senior ka na, iba po talaga yung katawan. Po, kaya yung kabataan, enjoy po nyo. Enjoy po nyo yung kabataan nyo. Kung ano yung mga gawa nyo para sa sarili nyo, at wag lang kayo lalayo sa Panginoon. Ayan. Yun nga. Are you a self-centered Christian? Baka puro sarili mo iniisip mo. Ayan. Ikaw ba'y Kristiyanong makasarili? Ako, akin? Ang sabi ng chapter 3 ng Santiago, verse 14, ang sabi doon ay, okay, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hanganin. Okay, meron ba sa atin may inggitero? Meron ba sa inyo na inggit? Buti pa siya may kotse, buti pa siya may ano, bakit? Meron ba kayong ganon? Bagamat hindi po, sabi ng iba, meron daw inggit na yung holy jealous. Meron daw, banal na pagkainggit. Yung bang, dami niyang Bible study, sana magkaroon din ako. Maganda sa akin, ganon, ano ba? Hindi yung, buti pa siya, may bagong may matik na. Buti siya, may kotse na. Buti siya, ang laki ng sweldo niya. Buti pa siya. Alam nyo, kaya po marami po ang meron pong problema sa mental health. Marami po ang nadidepress. Alam niyo kung bakit? Sa mundong ito, laging merong paligsahan. Merong laging karera. Di ba? Oh. Mahusay ka ngayon, may mas mahusay pa sa iyo. Kaya ang gagawin mo ngayon, di ba? So, ganun po nangyayari. Yung mainggitin, ay wala pong, ala po ang kapayapaan niya at hindi maganda. Kasi hindi po siya magiging katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Bagamat hindi ko po sinasabing yung gumagawa nun ay pupunta sa impyerno, hindi po. Kaya tayo nag-aaral dito kasi po, alam ng Diyos mahina tayo. Kaya nga po may Holy Spirit eh. Kung wala po tayong Holy Spirit at tayo lang po ang gagawa sa sarili natin, hindi natin kaya. Kahit ako, hindi ko kaya. Hindi ko kayang pigilin ng hindi uminom. Bakit po? Kasi ang dami kong barkada. Hello, sikat ako, matanda, bata, dahil kong barkada. Punta ako ng Kalumpit, punta ako ng kahit dyan sa Atlag, marami kong ganyan. Di ba? Kahit saan pumunta. Sa Tikay. Yan, may mga barkada ako dyan. Kaya kung wala po ang Holy Spirit na magkukumbik, mangangusap sa puso ko, hindi ako mababago. Opo, puntahan din ako may barkada ako. Oh. Meron akong grupo, meron akong tropa, di ba? High school, hanggang ngayon, buo pa. Pero nahiwalay ako sa kanila. Laki, andito pa rin yun. Chat. Yung group chat, kasama ko. Punta sila ng ganito. Tapos may kaklase ko, yung katropa ko. Mayaman. Hindi sila ang mayaman. Mayaman po yung kanyang bayaw. Pagbibigyan sila ng regalo, 1 million. Kasi milyonary yung kanyang bayaw, walang asawa. Daing kondo sa Manila. May resort dito sa Malolos. Maraming bahay. Kaya paglalabas yung mga tropa namin akit ako, binibili ng t-shirt doon sa Robinson.
Kakasama sila. Pero magkakasama sila sa ganon. Lagi. Hindi ako pwede. Kasi gusto kong mamuhay ng rightly in the sight of God. Ayoko maging self-centered. Bakit? Kaibigan ko yun eh. Dami namin pinagsamahan yan. Pag walang may pera isa, nagbibigayan kami. Lahat, sabi namin, lahat kami gagraduate ng high school. Hindi kami nagpapabaya. Tinutulungan namin ng bawat isa. Ganyan kami. Ang grupo namin. Alam ko meron kayo, di ba? I-enjoy nyo yun. Pero ang problema ngayon, nakikiisa ka ba sa kanya o sumasama ka sa kanya at gumagawa ka ng paraan para mahikayat mo siya? Amen? Para madala sa Panginoon. Or wala ka. Passage. Wala sa lahat. Pati pa magulang mo, ayaw mo mapunta sa Panginoon. Ayaw nila eh. Pero alam nyo, kung naintindihan mo ang panahon ngayon, alam ko marami sa atin pagod na. Natisod, naguluhan, di ba? Nasaktan, di ba? Pero ngayon, naniniwala ka, malapit na dumating ang Panginoon. Ano ginagawa natin? Nakakulong tayo doon sa nakaraan. Hindi, pastor! Napagtawad na ako. Hindi, pastor, inayos ko na. Pero anong ginagawa mo? So, naglilingkod ka sa Diyos. Kung buhay ka. Tama. Ano yung paglilingkod sa Panginoon? Pag-pray niyo ako. Ministry yan. Pag-pray niyo yung mga mahayo, kung di ka makahayo. Pag-pray mo yung kapitbahay mo na hindi mahayon. Tapos, sama ka, Brad. Ate, kuya, sama ka sa aking kapitbahay ko na pinag-pray ko. Puntahan natin, pinag-pray ko na yan eh. Di ba? Hindi ko kaya mag-Bible study. Ministry yan. Meron kang goal, meron kang pangarap. Puro ang pangarap mo, kailangan magkakotse. 2025, kailangan meron akong pagagawa ko yung ganito, pagagawa ko yung ganito. Tapos 2026, pupunta ako ng Hong Kong. Ang daming plano. Pero pagdating sa ministry, anong ministry mo? Nag-aasir ako dyan. Tapos, nung gutugtog ako. Tapos, ilan ang nakakim sa kalwa? Ewan ko. Hello, ano po ba kayo? Sa mga kabataan, lalo na yung mga, mahirap po, lalo po ngayon, napakahirap ng buhay ng kabataan ngayon. Bakit po? Ang daming demand, ang daming binibigay ng mundo. Totoo lang. Pag hindi ka sa TikTok ngayon, di ba? Buti na lang noong araw. Wala kami. Wala kaming cellphone pa. Pero ngayon, ang laki ng problema. At kung naiintindihan nyo ng last day na ngayon, alam nyo ngayon, kahit wala ng pagkakaiba, religion at saka mga born again sa gawain. Meron na silang praise and worship. Meron na silang preaching. Meron na silang seminar. Meron na silang ganito. Dati may ganun, pero ginagaya na ang born again. Ngayon, nalilito na ang tao. Sino ang tama? Hello? Sino ang tama? Ang tama yung mga taong hinimilaan, tumanggap ng himala ng Diyos. Alam mo yung himala? Yung nabago buhay. Hello? Pag hindi nabago buhay mo ngayon, ganyan pa rin ang ugali mo. Wala kang ginagawa sa Panginoon, walang nababago. Engage. Involve mo sarili mo. Hindi, nahihiya ako, pastor. Sama ka sa Bible study. Wala hiya mo. Maging walang hiya. Kasi ako po, sumasama. Bandang huli, ang Sister Linda, natandaan pa niya, kasi kaya lang, pag may tumatanda na, marami nang nakakalimutan, di ba? Kami magkakapasama niyan. Alam mo, kasama ko, magkakamag-anak sila eh. Si Sister Tess, Sister Linda, si Rudy. Apat tayo, no? Tapos sabi nung, ako lagi, Ray, magturo ka na. Lagi ako. Ako naman, siyempre, dala ko yung folder. Hindi ako nahiya. Binabasa ko, folder. Dala ko. Yung lesson number 1, ang dami niya. 30 verse yata eh. Di ba? Ngayon, maliit lang, konti lang ang verse eh. Ayaw pa yan. Tagal naman ng Bible study. Minsan, 3 verse lang pinag-uusapan eh. Tagal-tagal daw. Kami Bible study, inaabot ng 2 oras, 3 oras. Hello? Ngayon pa, nag-sermon ako, mamaya pa tayo. Huwag kayong mag-alala. Okay. Santiago chapter 14. Tapos sa verse, sabi doon, maging makasarili. Okay?
yung inggit at makasariling hangarin. Ano ba ang hangarin mo? Puro ikaw, puro ganito, ako makamayan. Hindi, ang tagal mo na sa Panginoon, dapat ikaw naman ngayon ang nangangamay. Hindi ako binabati. Ate, ikaw ang bumati. May nabago. Di ba? Walang mababago kung hindi ka magbabago. Simulan mo sa sarili mo pagbabago. May pagbabago mangyayari sa paligid mo. Nangyari yan sa akin eh. Pray ako ng pray. Ginagawa ko kalooban ng Diyos eh. Lord, hipuin mo ang taong yan kasi. Tapos sabi sa akin ng Lord, totoo yan. Naiinis ka lang sa taong yan kaya ka nagpe-pray. Alisin mo yung inis mo. Inalis ko yung inis ko. Hindi siya nabago. Ako nabago. O, di ba? O, nakikita kami. Hindi ako sumasama loob ko. Nabago ko eh. Hello? O, tinan mo, sino ba sa inyo natutuwa pag nakikita mo yung hindi mo gusto mong nakikita? Di ba? Pag nakita mo yung kapatid mo, ito na naman yung, di ba? Kasi naiinis ka sa sinasabi niya eh. Pero pag nagbago ka, pag nakita mo, nakakainis sa maawa ka pa eh. Hello? Mapapalitan yan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Mababago buhay mo eh. Imbis na mainis ka, ayan, nakakatisod, puro pintas kay pastor, binabaksak si pastor, o ano, yung leader na ano, hindi ka kaya sabi ko, kayo na magsalita. Ako mismo sa sarili ko, tanggap ko yun. Hindi ako perfecto. May kapintasan ako. Pero hindi makakatulong sa tao na yon na siya ay maligtas kung ako ay, alam mo sabi doon, makalaman yun eh, kampi-kampi. Oo nga eh. Pero meron bang tao sa inyo na nagsabi, hindi, pagpilihan lang natin. Lapitan natin. Kaibigan natin. May gumagawa bang ganon? Sa inyo? Yung kapitbahay mo, nakakainis eh. Bibigyan ng ulam. Huwag natin bigyan yan. Ito, bigyan natin. Diba? Sabi ng Jesus, anong kabutihan ang maibibigay mo? Kung ang babatiin mo lang ay bumabati sa iyo, yung bibigyan mo yung nakapagbigay sa iyo, paano yung hindi nakapagbigay? Puro hingi lang ng hingi. Hello? Hindi mo naisip. Pinagpapala ka ng Diyos. Bakit? Yung trabaho mo, yung kaisipan mo, yung sarili mo, galing sa Diyos yan. Ba't mo ipagmamaramot? Hindi, nakakainis pastor eh. Hindi, nakakatulong ba yan? Nakasulat sa Bible, gamitin mo ang kayamanan mo para marami puri sa Diyos. Hello? Baka sa ganung paraan, maisip nila, napakabuti talaga ng Diyos. Bino mo yan, iniinis ko na yung pastor na yan, pero tinutulungan pa rin ako. Hello? Good news nga, kinausap ako na isang kapatid. Kasi sabi niya, pag-pray nyo, sana kasama natin siya pero ditong itong anniversary natin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po ako na eh. Kasi kung pakikita ko sa inyo yung litrato namin na kami nagmimerienda o nag-uusap, si selfing ganon, ay okay na pala. Minsan ganon tayo yung nakikita natin. Pero yung patunayan, yun ang maganda eh. Di ba? Minsan tayo ay nagja-judge kagad. Sino sa inyo yung judgmental? Yan. Yan nga, yung pagiging makasarili. Lagi may napapansin. At may napansin man, puro yung kanyang sinasabi, naku, kala mo kung sino. Kaya ang nangyari, parang banal na siya. Parang siya yung ano ginawa mo? Pinag-pray mo ba? Ano, nakatulong ba? Pinintasan mo, nakatulong ka ba? Hindi. Pag-pray mo siya, Lord, tulungan mo po ang kapatid ko kasi parang lagi po siya nakakatisuran. Meron gumagawa ng ganon? Gawain ba yun ng Kristiyano? Tama. Yan ang gawain. Pag nakakita ka ng mali, ituwid mo. Paano kung magalit sa akin? Minsan ganyan po tayo. Diba? Naging makasarili. Kasi baka mapahiya ako eh. Baka mamaya sabihin ako pa nagsumbong kay pastor eh. Baka mamaya sabihin ako ay, di ba? Ako ay kinakalat ko siya eh. Yung ano, di ba? Minsan takot tayo. May susumbong na lang kay pastor eh. Pag sinumbong niyo sa akin, tayo lang nakakaalam. Tayo lang. Alam niyo kung bakit? Ang daming mga problema dumating sa akin. Minsan Sister Ellen, nagad sa akin yan. Alam mo ba pala yun eh. Hindi nang galing sa akin, pumutok yung problema. Sabi niya, alam mo na ba to? Sabi ko, matagal na. Tagal na pala. Ba't di mo sinasabi sa akin? Hello? Bakit po? Pinagkakatiwalaan ako, walang nakakaalam. At never na, kasi po hindi man ako Diyos. Hindi makakatulong. Kasi magkaroon tayo ng wisdom, pagka sinabi ko ba dito, ano makakatulong ba? Wala. Di ba?
May iba pa yung reputasyon niya, yung pananaw niya sa tao. Pag nalaman niya, ganyan tao yan. Ganito palang tao yan. Nung araw pala ganito yan. Diba? Ang reputasyon mo ngayon, kaya ang tingin mo ngayon, pag nakakita ka ng pagkakamali, hindi, nagbabago pala si ano. Diba? Diba? Makasarili. Hindi galing sa langit. Verse 15. Ang sabi doon, hindi galing sa langit ang ganyang karunungan. Sa verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit o hindi galing sa Diyos, hindi galing sa itaas. Ayan. So, ang sabi dito, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Sakit. Hello. Pag ikaw yung makasarili, lagi sarili mo iniisip mo, ang sinusunod mo, hindi Diyos. Ipagpalay natin ang bansa natin. Baka sa pagiging Kristiyano mo, wala kang naging gawang pananalangin sa bansa. Puro sarili mo lang iniisip mo. Yan ay ang itinuturo ng dyablo. Kasi pag nanalangin tayo sa bansa natin, pagpapalayan bansa natin, pagpapalayan bansa natin. Pero ang iniisip mo, marami ko, kailangan kumita, pastor, kailangan ko ganito. Ang dami mo, gusto mong pagpalain, pero ang nangyayari sa buhay mo, paulit-ulit lang ang problema. May blessing, mamaya wala. So, kaguluhan. Bakit po? Sarili mo, hinintindi mo. Di ba? Hindi galing sa langit yan. Romans chapter 8, verse 5. Tingnan po nyo. Ang sabi nga po dito, ang taong makalaman, makasarili. Ang sabi ganito, ang sabi ng Biblia, Romans chapter 8, verse 5 to 8. So, basahin po natin. Basahin ko na lang po, pero tingnan nyo mabuti. Sundan po nyo ako. Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman, ay walang pinagpapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ano ba yung maganda? Ano ba yung latest ngayon? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung dapat, ano ba yung maganda ngayon? Paano ako maging masaya? Yan. Namumuhay ayon sa Espiritu. Hindi namumuhay sa ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga. Ang namumuhay sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga magulo ang buhay ng taong Kristiyano na ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Wala siyang kapayapaan. Lagi may problema. Pagdating ng problema, ayan. Ang daming sinisisi. Nakapaligid na sinisisi. Hindi yung sarili. Kaya nga, kapag itinuo ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakaw sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito makagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya nga para sa aking sarili, yung mamatay ka sa sarili, may sakripisyo ka pa. Paano ba yung sakripisyo? Minsan, di ba, mamahinga ka na lang, atin pa ba ako ng prayer meeting? Kung wala naman ang dahilan, bakit ka, ang dahilan mo lang, masakit ng katawan ko. Nangyari po sa akin yan. Kaya nga yung kwento ko, kaya nga ang dahil kong kwento, nangyari sa akin yan. Sakit ang ulo ko. Kasi welder ako eh. Tapos mahamog pa. Biro mo, ba't ka pa pupunta? Maglalakad ka lang. Pupunta ka ng chapel. Ang chapel doon sa amin mula sa bahay namin kulang-kulang 1 kilometro. Tapos lalakarin mo, gabi. Tapos mahamog-hamog pa. Tapos ang trabaho mo, welder. Nagwe-welding ako. May itang katawan ko. Nagpapunas lang ako ng, nahiga ako ngayon, sabi ng sarili ko, mahinga na ako, hindi ako yakati ng prayer meeting. Pero mamaya sa Holy Spirit, anak, kumatin ka. Pero pagtayo ko, sakit ang ulo ko. Sakit ang ulo ko, yung parang yung, tapos napunas ako, naglalakad ako, masakit ang ulo ko. Pero ang pinakinggan ko yung sinasabi ng Holy Spirit sa akin, ng Panginoon, matin ako. Pagdating ko, alam nyo, pagdating ko sa ang kapilya po natin sa Tabang, papasok ang ganyan eh. Di ba? Ito kasada, tapos maglalakad ka papuntang ganun. Nung pumasok po doon sa tarangkahan ng kapilya, papunta doon sa tarangkahan pa lang, sa gate pa lang yun. Tarangkahan. Ay pagpasok ganun, biglang nawala yung sakit ng ulo ko. Amen, talaga to. Lalo pagpasok ko sa parang lumakas ng katawan ko. Kasi minsan tinitest tayo ng Panginoon eh. Yung testing nga eh. Kaya nga pag ikaw ay sinusubok ka, kaya nga yung wisdom, paano ka humaharap sa mga pangyayari, sa mga nararamdaman mo, at paano ka nagdidesisyon sa pamagitan pag ikaw ay may problema. Pag wala ka bang pera, hindi mo na ako atin. Tama ba yun? Wala ka nang pera, hindi ka pa atin. Kaya nakahingi ng tulong. Hello?
Eh, wala nga kaming pamasahe, pastor eh. O di maglakad ka. Hindi, pastor, hindi mo alam, baka, dahil kong kwento, wag na lang. Paulit-ulit naman si pastor, nadinig ko na yung kwento mo. Galing ako sa Bible study, may ulam ako pa uwi. Pag daling Bible study, walang pamasahe. O nanalangin lang ako, nasakay ako ng jeep. Wala akong pinayaran, nakauwi ako ng ayos. Di ba? Amen. Ang dami. Wala akong pera, nagkasakit ang anak ko. Nanalangin lang ako. Ama, wala akong trabaho. Wala po akong pera. Pagalingin po anak ko. Ito po, ganyan ako mag-pray. Dahil alam ng Diyos, yung puso ko. Dahil anumang gawain, Bible study, nandyan ako. Anumang gawain, overnight, prayer meeting, prayer and fasting, don't watch. Kaya nung, nakasulat yan ang taong tapat sa Diyos, ang kanyang panalangin, laging tinutugon. Tama. Gusto mo lagi kang tugon ng Panginoon? Maging tapat ka sa Diyos. Ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos? O, puro sa iyo. Naiingit ako buti yung kapitbahay ko. Hindi ako titigil hanggang wala akong cellphone ganon. Cellphone pa lang, di ba? Kasi yung cellphone ko, 700 lang, 7,000 lang. Ngayon, 35,000. Buti yung kapitbahay ko, 35,000. Bibili ako niyan. Diba? Grabe, 35,000. Kamahal ng mga ngayon na. Samantanga lang ako nung araw, nagsimula nung hindi pokpok Ay ko, basta ganda lang. Ito nga, ayoko naman to kaya lang, kailangan kailangan din naman. At least, sabi, pastor, masyado ka namang hindi ka ba na-enjoy sa Na-enjoy ako dito. Pero ang daming danger. Pag ganyan mo kasi, naku po, Diyos ko. Minsan, naalala ko kasi yung pastor na binigay yung hindi siya marunong doon sa laptop kasi medyo curiosity. Kasi nga napag-usapan yung tungkol doon sa mga sexual na doon daw sa binuksan yung nabuksan niya ngayon. Nakita niya, naku, puro mga babae, mga Tapos dumating yung anak niya, hindi maalam kung paano patayin yung naginginig na yung pastor. Nakikita ko ng anak ko. Hindi naman yung intention niya. Ang intention niya, alamin lang, curiosity. Yeah? Ganyan po talaga Diyan tayo natutoksin. Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi? Bakit bawal? Bakit bawal? Di ba? Totoo yan. Kung ano yung bawal, yan ang sisikapin mo. Pero pag yung, di ba? Minsan yung, halimbawa, yan, bawal pumunta dito, nakasarado yung pinto. Minsan gaganyan mo yung pinto. Ano kaya nasa loob nito? Di ba? Curiosity. Di ba? Kaya marami sa atin ay wag po tayo magmalinis. Manapa, aminin po natin na tayo mahina. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi ko po kayo nahatulan. Hindi po kung tayo nagkamali ay hindi na tayo pupunta sa langit. Hindi po. Manapa, sasabihin ko sa iyo, hindi ka po makakatulong sa ministry. Kailangan po namin ng katulong. Opo. Ako matanda na ako ngayon. Siguro, kung hindi pa ako paniniwalaan ng aking Bible study, sayang. Di ba? Pero paano ka paniniwalaan ng iyong pangangaralan kung hindi makita sa buhay mo yung pinapangaral mo? Alam mo, masaya sa Panginoon, pero pag ikaw di ba? Masaya ka lang sa barkada. Pero pag sa dito, hindi ka masaya. Magpapatawad, madali ka magpatawad, pero pag ikaw nainis, hindi ka nagpapatawad. Lulubagan ng araw, sasama loob mo. Merong tutulungan, hindi ka makapagbigay kahit piso. Hindi ka makapagbigay kahit piso. Kaya po mahirap. Verse 16, maghahari ang kaguluhan at masamang gawain. Kaya nga po maggulo. Ang buhay naging makasarili, walang iniisip, puro sarili, ay inggit. Kaya po ang buhay niya magulo. Magulo. Pero pag kayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kahit po yung mga pumipinta sa iyo, igagalang ka. Igagalang ka. Kaya nga po, yun po yung sinisikap ko. Dahil yung mga kapitbahay namin, actually, totoo lang nung araw po, yung kapitbahay namin, kilala ko. Ngayon, hindi ko na kilala kasi nga ang daming mga nangungupahan sa aming mga bago, di ba? Kung saan galing, tapos iba-iba ugali.
pray ko, Lord, sana po ay magligtas ka sa loobang ito. Kung tapos may gawain sa amin, ngayon hindi ko nadidinig eh. Dati yung malapit sa amin, may pananambahan. Ngayon, hindi ko alam kung nasira na. Pray ko po yun. Kung di man ako gamitin, Lord, kasi may gawain na sa tabi namin. Hindi yun sa Galilean. Hindi po. May pananambahan tuwing araw ng linggo, pero hindi ko nakikita ngayon. Pray ko yun. Kaya na maghahari ka guluhan at masamang gawain. Ano po ang dapat natin gawin? Kaya nga po sabi doon sa Santiago chapter 4, tingnan po nyo. Sabi nga po doon sa verse 1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa pagnanasa, naglalaban sa inyong kalooban? Ayun nga po eh. Kung minsan gusto natin sumunod o ayaw ba? O minsan na pinipili natin ay isang libutan. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya mapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo mangkin, kaya kayo'y magkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamit ang inyong ninanais dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At humingi man kayo sa Diyos, wala kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang magpagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanglibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang hirap ano? Paano ba yun? Hindi na ako trabaho, hindi po. Lagi po tayong merong nandudong po sa, nakatune lagi tayo sa kalooban ng Diyos. At alamin natin kasama natin ng Diyos. Ano man ang ginagawa natin, parang alam natin ng Diyos. Nakikipagkaibigan ka, kasama mo ang kaibigan mo. So, share mo kung sino ka. Pakita mo kung sino ka. Pag sinabing, isa lang. Hindi. Meron kang no. Hindi yung, sige na nga. Compromise ang tawag doon. Nako-compromise. Baka sabihin nila, wala na akong pakisama, na-born again lang ako. Minsan ganyan ang katwiran natin. Kaya nga po ay magulo ang buhay natin. Kaya pagdating sa problema tayo, hindi natin malaman, totoo bang may Diyos? Born again ka na, nagtatanong ka pa, totoo ba yan? Kasi nga, dumaan ka sa pagsubok, hindi mo sinunod kung anong kalooban ng Diyos, kaya naguguluhan ka. Hindi ka makakalaya ka lang dyan. Paano yon? Sabi mo sa katabi mo, tulungan mo sarili mo. Tama. Walang magagawa ang sermon. Hindi kita mababago ng sermon ko. O sermon nila pastor dito o lahat kami. Hindi ka mababago. Ang magbabago sa iyo, Holy Spirit. Sarili mo lang. Kaya nga sabi sa Bible, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Amen. Kaya nga sa Colossus chapter 3 verse 1 and 3, ano po ang sabi? Ang pinapayo sa atin dito ay napakahalagang ganito. Okay, Colossus chapter 3, ayan po. Colossus chapter 3 verse 1 to 4 o to 3. Ano po ang sabi dito? Basahin ko na lang po. Yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang sa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen? Kaya nga po, isip natin ang mga bagay sa langit. Paano yon? Ito nga po, yung salita ng Diyos. Kasi po, ang Diyos nasa langit at magbigay siya ng Biblia at ang Biblia po husto na. So, hindi kita hinahatulan. Kaya lang po, kung gusto mong mapanuto ka, pagdating na ikaw'y tumanda, katulad namin, hindi ka magsisi. Ang hirap po tumanda ka, nagsisi ka. Sayang, sana nakasama ko. Masarap pala eh. Tapos minsan, nawala na kami sa piling niyo. Sana nakinig ako sa kanya. Sana nandito siya. Amen? Kasi nung kasama mo yung nanay mo, pinapangaralan ka, sama ka sa kapilya, ayaw mo. Tapos ngayon namatay, sabi mo, sana nandito si nanay para alam ko kung anong gagawin ko. Diba? Pag may problema ako. Hello? Yung meron kang pinagsisisihan, ang hirap nun. Kaya yung mga kabataan, hindi ko sinasabi, huwag kayong maging masaya, huwag kayong makipagkaibigan, huwag kayong magkamati ng mga
kasiyahan, birthday o party o ano pa man, walang problema. Kaya lang merong sinabi ang Bible, di ba? Ayun nga. Kahit mga si Haring Solomon di ba? Pinapayo yan sa mga kabataan di ba? Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. Kaya nga, matakot ka sa Diyos. Paano ka matatakot sa Diyos? Basahin mo ang Bible. Pag gagawin mo ito, kung alam mo ang Bible, sabi ng Bible, huwag akong magsasalita ng masama Huwag akong magbibiro ng masama Salita pa lang yun Huwag kang maninirang puri, di ba? Di ba? So, okay. Ay na po ba kayo? Ayan, parang wala. Parang, kayo pa ba may natututuhan po ba? Okay, baka po mamaya, wala na akong tutulog na pala. Kala ko lang, mamaya may bumili kayo ng merong yung nakadilat na, na mata. Ay, ko, dilat Yung pala, pag inalis mo na, tutulog na, yan ang dilema pagka malamig Okay. Kaya, pangatlo, what kind of wisdom do you have? Anong uri ng karunungan ang meron ka? Okay, hindi ko sinasabing graduate ka ng ganito, nag-doctorate ka o nag-ano. So, napalawanan ito ni Pastor Jello, di ba? At least marunong ka. Wala nang problema doon. Ang marunong sa mundong ito, dinadakila. Minsan kahit mali ang ginagawa nga, dinadakila pa rin. Ginagawang politiko. Di ba? Pero pagdating sa Bible, ulitin ko po, spiritual yan. What kind of wisdom do you have? O ang wisdom mo lang ay galing sa lupa. Makasarili. Sariling hangarin. Kaya nga wala ka, hindi ka nakatutulong, nakakagulo. Lagi mo ina-apply sa chapel, ganito. Kaya nga meron ako tinutuwid. Kinausap ko, pag hindi kayo nagkaisa, tayong mga leader, sabi ko doon sa kausap ko, pag hindi tayo nagkaisa, hindi kayo magtatagumpay. Hindi yan, ito natutuhan ko sa office, ito natutuhan ko sa ito natutuhan ko, hindi ganyan. Ang pagiging marunong sa harapan ng Diyos. Kailangang marunong ka makinig. Marunong ka maghintay. Marunong ka maturuan. What kind of wisdom do you have? Santiago chapter 3, verse 16. Balik po natin sa ating teksto. Verse 16. Sapagkat saan man naghahari sa verse 17, sorry po, 18. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay ano? Ay, nakasulat po dyan. Sabi doon, karunungang mula sa langit ay malinis ang pamumuhay. Ayan. So tayo po ba'y namumuhay ng malinis? May kabanalan, may pagsunod. Ano ba yung malinis? Ang malinis hindi na nagkakasala. Tama, banal, wala nang kasalanan. Pero paano ka nagkasala tayo? Paano yung pastor? Magiging malinis ka kung ikaw ay laging nagpapalinis sa dugo ng ating Panginoon. Natandaan po ba niyo yung 1 Juan chapter 1 verse 9? Kung ipapahayag ng inyong mga labi, ang inyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal, kayo patatawad, linisin ng kanyang dugo. Patatawad sa ating mga kasalanan. So, ang maglilinis sa atin sa harapan ng Diyos, ang dugo ni Jesus Christ. Paano gagawin ko noon? Paano kasala ko? Aminin mo, Lord, mali ang ginawa ko. Sorry. O yung tao na yun, pwedeng, sorry. Kaya ba natin mag-sorry? O, hindi, baka sabihin may pinag-aralan pa naman ako, magsusorry ko sa kanya. Minsan gano'n, nagmamalaki ka dahil ikaw ay mataas kang tao. Dahil ikaw ay nag-aaral, namang nagkasala sa na-tested sa iyo ay wala namang pinag-aralan. Minsan gano'n, baka tayo gano'n. Ina-underestimate natin ang tao. Kahit even na bata, yan, humingi ka ng tawad kung mali nang nagawa mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Maging malinis ka. Amen? Malinis sa pamumuhay. Siyempre, ang ugat niya po niya, nababasa ka ng Bible, nanalangin, bating ka ng gawain. So, ganyan. Tapos nakikisa ka sa gawain. Tumutulong ka sa gawain. Kasi yan po, kailangan may disiplina tayo. May ibigin sa kapayapaan. Ayan po, may ibigin sa kapayapaan. Ayan po, mapayapa. Yung hindi ka reactive, hindi ka kagad lagi may kaaway. Yung taong may kapayapaan, lagi na mapapatawad, mayroong acceptance. Kahit na yung
Lalo na kung alam mo, mananampalataya siya. Never na mangyari yung mananampalatayang kapatid mo, pag nilalayuan mo, tama yun, mali. Pero paano yun? Pero pinapayo po yan ng mga counselor, nadinig ko nga, iwasan mo na lang yung tao na yun kung talagang ayaw niya makinig. Pero wag mo siya ilalayo sa panalangin mo. Pwede yan, iwasan mo na lang. Sinulat ni Pablo yan, di ba? Ang iwasan nyo yung mga taong nagsasabing Kristiyano ka, pero hindi naman namumuhay bilang Kristiyano. Di ba sabi masakit yun eh. Iwasan nyo ang mga taong yan. Iiwasan mo, pero paano yun? Nasa loob ng kapilya. Diba? Paano gagawin natin? Gawin mo muna yung part mo. Pag-pray mo. Kaibigan mo na siya. Paano mo siya mababago? So, meron tayong goal. Kaya nga lahat tayo, tulungan natin si pastor. Kasi tulungan natin si kuya. Tulungan natin yung mga leaders. Kasi hindi tumatakbo ang church dahil sa mga leaders lang. Actually, ako po, kung ako mawala dito, tatakbo pa rin to. Kasi kung wag lang mawala ang Panginoon dito. Amen. Pwede kang mawala dito. Pwede kami mapapalitan lahat. Amen. Kaya po kailangan maging tayo po ay maibigin sa kapayapaan. Nakakasundo natin ang tao. Yung meron tayong maayos na relasyon sa Diyos, sa tao. Madali. Hindi yung may kaaway ka. Kaya para sa akin, yung inaaway ako, yung mga nagsasabi sa akin ng ganito, so titiis ko na lang. Kasi hindi man makakatulong eh. Kasi tinawag ko ng Diyos bilang lingkod. Siyempre, hindi ko kayang baguhin ang puso ng tao. Ang kaya ko lang magsabi. Sabihin ko, mali ginagawa mo. Diba? Mali ginagawa mo. Tama. Kasi inutos sa atin yan, magtuwiran. Pero yung baguhin kita, hindi kita mababago. Pag hindi mo binago ang sarili mo, hindi ka mababago. Amen? Sayang lang. Pero may masasabi ko sa inyo, dating ang panahon, pagpapahalagan mo kung ano nadinig mo nung una. Amen? Kaya yung lolo ko, buti pa yung lolo ko. Yung lolo ko, alam niyo sabi, Ray, huwag kayong nakatingin sa mana. Magpundar kayo ng sarili nyo. Amen? Kaya ako, pamanahan man ako hindi, okay lang. Kaya hinihingi ko sa Diyos, sana makabili ko ng sarili ko. At least may mana naman ako, di ba? Lalo ngayon, ang hirap, di ba? Walang lupa, walang bahay. Ang hirap, di ba? Kasi ang lolo ko, alam niyo kung bakit? Paniniwalaan mo. Bakit? Iniwanan niya ang mga lupa sa Pangasinan, ibinigay niya sa mga kapatid niya at pumunta siya ng Bulacan. Alam niyo ang lolo ko, naglalakad lang siya mula Bulacan hanggang Manila. Lakad lang po yan. Natatrabaho siya sa Dari Gold, paggawa ng gatas. Nag-iipon siya ng pera, nakabili siya ng lupa. Hindi lang maliit na lupa. 7 magkakapatid po sila, ang nanay ko. 1,300 square meter bawat isang tiyan. Punta ng lolo ko yon. Bukod pa doon sa alaga. Yung Jojima, alaga ng lolo ko yon. Sagana kami sa Bayabas, Santol. Sayang, hindi nyo naranasan. Kaya hindi na maibabalikan dati. Sawa-sawa kami sa lahat ng uri ng bayabas. Malaki, maliit. Ang dami namin, may saka kami. May saka ng sarili ko, ang lolo ko. Bukod pa pala yung kasi yung lalaki kinuha yung bukid, sa kanya yon. Ilang 1 hectare and a half. Sa kanya lang yon. Hello? Nandiyan ba kayo? Kaya yung lolo ko, pinaniniwala ko, patay na eh. Naniniwala pa rin ako eh. Wala na eh. Hindi ko makalimutan sinasabi niya eh. Kayo ba, pag namatay na, pag naalala yung sinabi nyo, kung lagi nagbibiro si biro lang pala. Totoo na, biro pa rin sa kanya. Hello? Mahirap yung tao na hindi ka paniwalaan. Wala ka na. Maganda yung wala ka na. Patay ka na, pinaniniwalaan pa yung naging buhay mo. Mahinahon! Kaya nga po, mahinahon. Sabing mahinahon, mababang loob, hindi ka nag-react, hindi ka reactive, hindi ka naman passive. Ibig sabihin, diplomatic maganda. Alam mo, sister, mali yung ginawa mo eh. Dapat ganito eh. Alam mo, Brad, kung ako sa iyo, siguro magandang payo ko, ito ginawa mo. Mga diplomasya, yung bang, siguro kung gagawin mo ito ganito, yung mahinahon ka, hindi kayo,
Kristyano ka pa naman, leader ka pa naman, dapat ganito, dapat. So, kaya yung sasabihin mo, ano mo, imbis na may encourage, nadi-discourage. Amen? Leader ka pa naman eh. Yeah? Mapagbigay. Ayan. Kaya ba natin magbigay? Kaya nga, may papanawagan ako, gusto ko po yung kapatid natin. Alam niyo kung bakit? Lahat ng pagkakataon at panahon ng Diyos ang nagtatakda. Kaya titignan ko, wala dito yung naka-wheelchair na naman dito. Alam na niyo. Paano gagawin natin doon? Tulungan natin. Anong tulong? Kung meron kang dalang dilata, dalhin mo dito. Sige, natin. Tapos, hindi lang siya, marami, lahat na kailangan. Tapos yung needy, ay may ready tayo dito. Hindi ka hihinga ng malaki. Kung kusa puso mo, yan ang gusto ng Diyos eh. Nagbibigay ka ng malubag sa iyong puso. Tumutulong ka. Sa maliit na bagay, alam mo yung piso, mahawakan mo yan. Pag binigay natin sa nangangailangan yan, ano yan eh? Be-bless ng Panginoon yan eh. Kasi yung bibigyan mo ng piso nangangailangan. Kaysa pumunta ka sa mall, kakain ka ng mag-a-ice tea ka, 150. Naalala ko na naman, pinainom ako ng kape ng kapatid. Yung binilibag sa akin yung malaki. Sabi ko, gusto ko mainit. Hindi, malaki. Sabi ko, yung maliit na lang. Eh, alam ko, malaki, maliit yun eh. Mahal yun eh. Yung maliit, 150. Yung malaki, may hindi ko magkano yun. Inuwi ko eh. Inuwi ko uli eh. Panghihinayang ako eh. Kasi nga, kape lang eh. Sabi ko, sa bahay na lang sana. Sa bahay, ano lang eh, di ba? Isang kutsarang kape lang eh. Ayan, di ba? Ito lang tubig, ganyan. Sawa-sa ka pa sa kape. Di ba? Pero yung pupunta ka doon, tapos mag-meeting. Pero natutuwa ako. Hindi po doon sa kape. Natutuwa ako dahil nakita kami. At sabi nga, anniversary, punta ka para hindi po para magyabang, kundi para ma-heal yung maraming bagay. Na makita natin na hindi tayo dapat maging mahinahon tayo sa lahat ng pangyayari. Huwag tayo mag-judge ka agad. Huwag tayo mag-jump sa isang bagay na hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Kung ano kalooban ng Diyos. Mahabagin, maawain. Ayan po. Alam nyo, yung mahabagin, maawain, yan po ang laging tumudukot. Yung po ang totoong mahabagin. Ang maging maawain, ito po ang nagtutulak sa tao para gumawa. Hindi yung nakakaawa naman, nakakaano. Ngayon po, kailangan po kaya nga sabi ko ng prayer meeting, baka kung maaari, kung meron kayong mga bagong, mga lumang damit o second surplus na damit o yung ano pa mang gamit, ihanda po nyo. Kasi po, ngayon po nagbabagyo. Pag merong malapit dito na lumubog na isang baryo, dali natin. Magluto tayo ng pagkain, dali natin. Kayo na lang, pastor. Ayoko. Pero, di ba, maka-Diyos tayo. Alin ba tama? Masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So, paano po natin magagawa iyon? Hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Paano natin magagawa iyon? Yung ating lalakaran ng 2024, natandaan po ba niyo yun? Galatia chapter 5, verse 16. Kabisado yun ng mga bata. Ewan ko kung kabisado nyo. Ang sabi po doon, lumakad kayo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at huwag niyong paglaanan ng pita ng laman. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Napakahalaga. Matest mo ang sarili mo. Napatunayan mo ito sa iyong sarili. Alin po yun? Yung pamumuhay, kung sino ka ngayon, anong klase ka, Kristiyano? Anong karunungan nasa iyo? Opo, magkakaiba tayo. Pero masasabi ko lang sa inyo, isa ang Diyos. Isa lang inaasahan sa atin ng Diyos. Mabago ka. Ngayon, yung paglilingkod sa Panginoon, iba-iba yan eh. Yung kasama namin sa MMC, siya ang senior pastor, pero po siya ay laging nasa barko. Senior pastor siya, may sarili silang church, may naiwanan siyang pastor. Alam niyo kung bakit? Senior pastor pa rin siya kahit siya nasa barko. Kasi sa barko, meron siyang Bible study. Online at saka po face-to-face.
internet. Ginagamit niya internet. Meron siyang Bible study sa ibang bansa. Pag-uwi dito, umuwi po yun every 6 months. Siya ang senior pastor. Hindi nangangahulugan na ikaw ay magiging pastor, magre-resign ka na sa trabaho. Maliban lang sabihin ng Panginoon. Kasi nung tawagin ako ng Panginoon, nasa trabaho ko. Sabi ni Pastor Ruben, kailangan ko ang tao sa office. Hindi pa pastor. Ikaw ang ina-impress sa akin ng Panginoon. Sige pastor, pero nakapag-deal ako sa kanya. Pero pastor, may anak ako, 2. 2 pa lang anak ko noon. Paano na yung buhay namin? Sabi niya, gano'ng sweldo mo? Bigay ko. Bigay ng church. Nangupahan ako ng for 3 years. Ang upa ko, ang nagbabayad po ng aming apartment ng church. Kinukwento ko po ito, hindi para itaas ang aking sarili, kundi ang Diyos hindi nagpapabaya pag naglingkod ka sa Kanya. Maraming pagkakataon na gusto po natin ng maalwang buhay. Pag maalwang buhay, magandang buhay, masagana, maayos. Pero minsan, ayaw nating baguhin ang ating sarili. Hindi po, kahit masipag ka sa church, kung hindi mo baguhin sarili mo, wala rin. Kulang pa rin. Kahit nandito ka tuwing linggo, kaaway mo yung kapitbahay mo, kaaway mo nanay mo, kaaway mo yung kuya mo, ate mo, masama lagi loob mo, hindi ka nababago, kulang. Hindi ko sinasabing hindi ka tama, hindi ka maligtas, kulang. Hindi ka maging masaya, lagi may gulo. Tingnan nyo, lagi may gulo. Pero nabago ka, wala ang gulo. Alam mo bakit? May nangiinis siya, hindi ka mainis. O, hindi ka nagulo. Tama? Nabago ka. Makapag-pray mo pa siya. Tama ka pa. Makapag-pray mo siya. Pero kung hindi ganon, mahirap. Anong dapat kong gawin? Yun nga, mamuhay ka sa Espiritu. Sa patnubay ng Espiritu. Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon mo yung sarili kay Jesus Christ. Sa Panginoon. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, nagtatrabaho ka, pagising mo pa lang, nandiyan na ang Panginoon. Itutok mo sa isip mo, ang buhay mo, nandiyan ang Panginoon. Nandiyan sa puso mo. Nung tanggapin mo, maliban na lang hindi mo pinatanggap si Jesus Christ. Kaya lahat po ng nakikinig ng mensaheng ito, kung hindi mo tinatanggap si Jesus Christ sa iyong buhay, hindi mo magagawa ang mga bagay na ito. Dapat tanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso. Bilang ating Panginoon at ikapagtas ng ating buhay. Ipanalangin natin, hingi tayo ng tawad, tanggapin natin. Iyon po ang paraan na binibigay sa atin ng Diyos. At kung tayo po ngayon ay maraming natatuklasan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, pagkukulang, ano ang hakbang mo ngayon? Gusto mo bang humingi ng tawad sa Diyos? Ikaw yung kapasya, hindi man ako. Kahit anong mangyari, kahit ako'y manggalaiti, kahit ipukpok ko yung ulo ko dito, di ba? Hindi ako Diyos. Hindi makakatulong yun. May napasabihin niyo, mali si pastor. Pero kung sabihin ko sa inyo, mahal ka ng Diyos, naghihintay lang siya. Hindi siya nagbabago sa iyo. Hindi ka kaya maiyak. Sa kabila ng mga problema, pagkukulang mo, ako ang iniiyak ko po ngayon, naalala ko yung mga buti na lang. Hindi ko po sinasabi kasi ang taas po ng tabang sa amin. Hindi kami nakaranas ng kahit konting baha doon sa compound namin. Pero nung pinagtitinan ko po doon sa Facebook yung nangyari sa Bicol, na didinig mo, tulungan mo kami! Tulungan niyo po kami! Hindi ba kayo naiyak? Hindi ba lumuluha yung kaluluwa, yung puso nyo? Paano kung ikaw ay naroroon? Paano kung baliktarin? Pero ngayon, ano ba may tutulong ko sa kanya? Malayo. Pwede, yanda mo. Yanda mo pera mo. Yanda mo ang mga damit mo. Kung meron kang lumang damit, yanda mo. Hindi ko mamadadala doon. Paano kung mangyari, iulit yan? May bagyo naman darating. Paano? Pahintuluting lumubog itong Malolos. Nung nakaraan, di ba? Kalahati ng Malolos lumubog. Paano? Nakahanda ka ba? Piso.
Ihanda mo pera mo. Piso, kahit piso. Magbigay ka. Laking bagay yan. Sa gayon, na-test mo ang sarili mo. Na-prove mo ang sarili mo. Napatunayan mo ang sarili mo na bago na ako. Kasi hanggang wala kang ginagawa, kahit maliit na bagay, sa kalooban ng Diyos, questionable sa akin po yun. Kasi hindi po ako ganun. Pero nung una, wala akong pakialam. Pag meron ako, akin to. Laging iniisip, paano kung mawala ako? Paano pa nagkulang ako? Pero ngayon, hindi. Iyon po ang inaantay ng Diyos sa atin. Mabago tayo. Kung kabataan ka, ano bang nanais mo ngayon? Okay, marami tayong pangarap. Totoo po yun. Hindi man sinabi ng Diyos na maging malungkot ka para sa Kanya. Sabi nga, magala ka. Pero ang kagalakan ngayon, hindi po yung laging ikaw walang masusunod. Tandaan nyo, sinabi ng Pilipos chapter 2, huwag lang sa iyong kapakanan ng iyong isip, yung kapakanan ng iba. Hindi sinabi ng Diyos, pabayaan mo ang iyong sarili, pabayaan mo yung pamilya. Hindi po. Huwag lang iyong kapakanan mo ang iyong isipin, kundi pati ang kapakanan ng iba. Yung mga tao pupunta sa impyerno nang tumutulong ka. Paano paraan? Pakita mo na Kristiyano ka, kahit hindi ka magsalita. Tumulong ka. Ba't ka nag-ibigay sa akin ng bigas? Bakit mo ako tinutulungan? Kasi yun po yung sabi sa Bible. O, nag-share ka. Hello? Kaya sasabihin mo, ganito. Pag ikaw na born again, mababago ka. Ano nangyayari? Salita lang. Wala namang gawa. Pero kung gagawin mo ito, iyon po ang katotohanan. Tayo po ay manalangin. Lumapit tayo sa Diyos. Ilapit natin ang ating sarili. Amang Banal, maraming salamat po. Purihin ka po, Diyos. Purihin ay dakilang Panginoon. Ama, salamat po sa mga bagay na binigay mo sa amin. Ang pagkaunawa sa iyong salita. Totoo po. Katulad ko nung ako po ay hindi pa nakakilala at tumatanggap sa iyo. Ang dami kong Bible. Binabasa ko pero ako'y nahihilo at hindi ko maintindihan. Pero alam ko may Diyos. Pero salamat. Alam ko po, hindi lang ako, kundi lahat, sapagkat nakasulat sa iyong salita. Sa pamagitan ng Holy Spirit, maunawa namin ang maraming bagay. Ang mga lihim tungkol sa Diyos ayon sa iyong kalooban. Kaya Ama, ibalik mo po kami sa dati. At yung mga nagpapabaya sa buhay spiritual, Panginoon, hipuin mo ang bawat isa. Na ngayon po ang panahon, o Diyos, na sinasabi namin malapit na dumating ang Panginoon, pero Lord, wala kaming ginagawa. At minsan, pinagtatawanan pa namin ang gumagawa. At minsan, nawawalan na kami ng pangarap para sa aming pamilya, sariling pamilya o sambahayan, pati sa kaibigan. Nawawalan na ng pagnanasa na makatulong sa pagdiligtas. Yamang sinabi mo sa iyong salita na parito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang mga makasalanan. O Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon. Gisingin mo ang puso ng bawat isa na lahat ng magagawa namin sa salita, sa gawa, sa isip, hindi pa namin pinapahigan sa salita, kailangan po ang pagbabago sapagkat, Lord, dito kami paniniwalaan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, kung kami lalalayo sa iyong kalooban. Pagpahalagahan namin, Panginoon. I-value namin ang iyong salita. I-value namin ang pagkakataon na kami makabahagi sa gawain mo. Hindi lamang yung pagsamba, pananalangin, Bible study, cell-grouping, fellowship. Dahil ito ay kinalulugod mo, O Diyos. Kaya, Ama, maraming salamat at dandalain ko po, Ama, sa panong ito, lalo po yung mga kapatid na mayroong mga problema, sakit, karamdaman, yung mga bata, gusto po ngayon ng karamdaman, sakit, Lord, pagalingin mo kami. Yung mga senior, katulad po namin, Lord, yung aming mga kalusugan, tulungan mo po kami. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bawat isa sa amin, protectionan mo, physically at spiritually. Yung mga nanghihina, nag-aalilangan, batbat ng problema, dumadaan sa problema, ano mo kinabibilangan, o
kanilang dinadaanan, O Diyos. Madama po ng bawat isa sa amin ang iyong pagyakap, ang iyong pagkalinga. Tulungan mo po kami na mapagpatuloy, O Diyos, lalo sa panahong ito. At Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita. At dalayan din po namin, Lord, lalo po sa mga estudyante, sa mga kabataang narito, God. Lord, napakaraki ng magagawa po nila sa kanilang mga gawa ngayon, O Diyos. Dahil, Lord, babad na ang mundo ngayon, lalo na sa social media, sa mga gadget, sa mga modern technology. Pero, Lord, pwede itong magamit ng iyong mga anak para ipahayag kung sino ka, ano ang Biblia, at saan makikita sa Biblia ang ganitong bagay, at ano ang patotoo ng tunay na Kristiyano. Sa gayon, O Diyos, Lord, basbasan mo yung mga anak, kahit po sa ganung kaparaanan, dahil ang mundo ngayon, O Diyos, ang daming ino-offer. At marami po ngayon mga kabataan, O Diyos, Lord, ang nakakalungkot, marami ng kabataan na hindi naniniwala sa Diyos. Huwag na po dumating, Panginoon, O God, na lumala ang kalalagayan ng mundo sapagkat ito'y nasusulat na wala kaming ginagawa. Kaya, Ama, andalayan ko po ang iglesyang ito, bawat isa sa amin, mula po sa akin, gamitin mo lang po kami, O Diyos, kahit sa maliit na kaparaanan, maituro namin ang katotohanan. Hindi namin mabaliwala ang katotohanan, ang iyong salita. Ang mga kabataan, O Diyos, dalayan ko po, samahan mo sila makatapos sa pag-aaral, makagraduate sila hanggang sa kapagkuha ng board exam, samahan mo sila, elementary, high school, college, O God, lumatit po sila yung kailangan nila sa pag-aaral, baon, O Diyos, Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, yung kailangan mga magulang, yung provision na kailangan po sa pag-aaral mga kailang kakainin, maging sa kalusugan ng iyong mga anak, O God, mga kabataan, mga magulang, ingatan mo po sila. At Lord, maraming salamat po. At dalayan ko po, Ama, doon sa mga naghahanap buhay, may negosyo man, o naghahanap ng mga pasukan, Lord, samahan mo ang iyong mga anak. Ingatan mo ang iyong mga anak, lalo po sa panahong ito, Diyos. Pagpalain mo kami, Panginoon. At bayaan mo na mga pagpalang natatanggap namin, magamit namin para po maraming mapagpalang tao. Purihin ka, O Diyos, at pasalamatan ka. Tulungan mo kami sa ganitong bagay, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng may mga karamdaman. Lord, si Brother Danny Soriano, inaala po namin dito ko, Villaperte, lahat po ng mga may karamdaman ngayon, di man po namin nasabi ang pangalan. Ang aming mga OFW, Panginoon, Lord, mga kapatiran, si Gila, si Brother Alex Dionisio, Lord, sa lahat po, Diyos, Brother Dennis, sa lahat, O Diyos, ng mga kapatid na nasa abroad, si Brother Hermie, Panginoon, ingatan mo sila. Yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, Lord, yung mga apo namin nasa abroad, Lord, kasama nila. Lord, yung mga magulang ng mga anak mo na nandoon po sa abroad, ingatan mo sila, lalo sa panahon ito na may kaguluhan sa mundo. Saan po sila naroon, O Diyos? At di ko man po nabanggit ang pangalan. Lalo po si Catherine, Lord, pamangkin si Telmin, si Joan, Lord, lahat po. Yung mga kamag-anak namin, yung anak po ni Sister Linda, Panginoon, ingatan mo po. At sa iyo kami namin sila pinagkakatiwala. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa iyong katugunan. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong basbas. O Diyos, Espiritu Santo, purihin ka po, O Diyos. Purihin na dakilang pangalan. Salamat po at ang lahat ng ito'y aming inangkin. Ang pinagpasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.